natin po makakausap si Professor Renato De Castro. Dahil nung binanggit ho natin yung mararamdaman ng bagyo sa lalawigan ng Batanes, tiyakin daw na ang Batanes ay bahagi pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Asa okay na ba? Yung Director Renato De Castro. Professor De Castro, good morning po sa inyo. Magandang umaga, Ka-Orly. Kamusta na po kayo? Nasa Pilipinas pa naman po ako at hindi pa naman po siguro nasa biro lang. Parang talibas kasi sa akin natutunan sa kasaysayan ng Philippine history. Ang binabanggit ng sinasabing historian ng China, mga Chinese historian, na ang Batanes bahagi ng Taiwan kasi pagkakaalam ko maging sa mapa ni sino ba yung Pigafetta yata yung historian ni Magellan. Yung Ka-Orly, yung pinaka-original map ng Pilipinas, yung Velarde map. Yan yung ginawa ng isang Jesuita na yun ang naging basihan ng mapa nung tayo'y kolonya ng Amerika. Then of course, eventually, miski nung naging teritoryo tayo ng Amerika, ayun yung naging basihan. Yung Velarde map na ginawa ng isang Jesuita. Hindi ko na nagkakamali, yung Taiwan, ang tawag doon sa mapang yun Formosa. Portuguese name. Kasi ang unang pumasok ko dyan, mga Portuguese. Yep. Sinundan ho ng mga Espanyol, tapos pinasok ho ng mga Dutch. Tapos eventually kinuha nung Ming Dynasty. No? Okay. Pero alam naman minimal natin lang yung pagpasok ng Ming. Ang eventually ho ang talagang nanakop sa Taiwan at tatandaan ho natin yung bansang Hapon. Yeah, correct. Alright. Alam ng mga Pilipino ang history ho ng Pilipinas. At alam din po natin yung mga kahit na sa mga una pang mga explorer kung nasaan po ano po ang kanilang pagturing dito sa mga lugar na ito. Kaya siguro ang parang hindi ko lang alam kung maaring may ibang gustong gawin ng China kaya parang gustong ipalabas ang Batanes ay kanila. I-discuss natin, Ka-Orly, yung konteksto, no? Nagkaroon ng isang konferensya sa Jinan University sa Guangzhou. Alright. Kasi ang Jinan University, napunta na ako dyan, Ka-Orly, nagturo na ako dyan. No, isa yung universidad sa China na dyan nag-aaral yung mga overseas Chinese. Saan bumabalik. And of course, ang Jinan University, meron niyang isang Philippine Studies Program. No, pinamumunuan niya ng isang Chino akademiko na kaibigan ko, si Fanday. Ano? So ayan yung konteksto niya. Fanday ang pangalan niya, Fanday. Panday. Malaki yung funding niya mula sa gobyerno sa Beijing. Kaya meron siya doon Philippine Studies Center sa Jinan University. Baka kahit si Panday, para tunog Pilipino nga siya. No, Panday. Pero Chino yun. Okay. Natatandaan ko nung pumunta pa siya dito sa Pilipinas noong 2007. Alright. No, na-base siya sa UP. Ayun talaga ayun yung sentro talaga ng Philippine Studies Center ng China, no? Okay. So nagkaroon sila ng konferensya na nag-decide sila on the basis of geographical links. Ang Batanes nakadikit sa Taiwan, and of course sabi ng mga Chino, sabi ng People's Republic of China, kanilang Taiwan. Although pag pumunta ka doon sa Taiwan, wala kang makikitang bandila ng People's Republic of China. Tama po. Ang makikita mong bandila doon, yung yung Republic of China, or sometimes sinatawag natin Taiwan. Yung ba yung may lotus na sinasabi ng mga Chino, probinsya nila, pero pag pumunta ka doon, talagang makikita mo, questionable yung kasarinlan ng People's Republic of China sa Taiwan. Okay. Yung binabanggit na Batan Island, marami pa naman akong kaibigan na galing doon, native ng Batan. Hindi ko lang mawari, pero ito ba mas malapit ba talaga ito sa Taiwan, sa halip na yung pinaka-sentro ng Batanes province? Nasa gitna yan Of course, geographically link yan. Geographically, wala tayong part yan. In fact, yung termino na tinatawag natin, na link actually, yung mga isla ng Japan, Okinawa, Taiwan, hanggang Luzon, yung tinatawag nating first island chain. So geographically and even historically, magkakaduktong yan. Ngayon ang sinasabi ngayon ng Chino, since geographically, link ang Batanes sa Taiwan at ang Taiwan kanila na rin ang Batanes. Alright. So, yung ibig niyo sabihin, Professor,
maging ang kanilang claim sa Taiwan na parang ano na nga lang, parang hindi na nga lang pinapatulan. Pero sige, kung sa inyo kami, di sa inyo kami. Pero hindi kinikilala 100% fully ng mga mamamayan sa Taiwan. Mahirap na i-claim hanggang Batanes ng China yung kanilang authority po doon. Hindi, talaga sa kanila naman pag ano ng China, katulad nga yung ngayon, commemorate natin yung arbitral tribunal ruling. No, kasi nagsulat lang ng China ng 9-dash line at sinabi kanila na yung 85% ng South China Sea. Uh-huh. So talagang kumbaga makikita natin habit na ng mga Chino, ng People's Republic of China, pag may nagustuhan silang lugar, gagawa sila ng kumbaga kasinungalingan. Mm-hmm. Yung 9-dash line ngayon, yung Batanes, geographically linked sa Taiwan, kanila na at ang Taiwan kanila. Alright. So sa madaling salita, Professor De Castro, parang produkto ng produkto ng 1 + 1 = 2 na prinsipyo. Yung parang humahan. Talagang yung 9-dash line nila. Ngayon nga, kaya tuwan-tuwa tayo, natanda natin noong July 12, 2016, sinabi ng isang arbitral tribunal court, kumbaga walang basihan yung Chinese 9-dash line. 9-dash line. Kaya naman, inaano nila, ini-extend nila kanilang imagination hanggang Batanes. Oo nga pala, July 12, malapit na nga sa linggo, Professor De Castro, yung ating pag-alala sa pagpapalabas ng desisyon na yan ng arbitral tribunal. Oo, ngayon mayroong commemoration ang Strat Base. Ngayon, pupunta ako doon. Talagang i-commemorate natin. No? Kasi yung Strat Base, yung institution ni nasirang Secretary Albert De Rosario, sila yung nag-celebrate noon nung lumabas yung arbitral tribunal ruling. Natatanda natin ka-Orly, no? Samantala yung gobyerno, yung administrasyon ni President Rodrigo Duterte malungkot. In fact, hindi sinelebrate ng Duterte administration nung lumabas yung ruling almost 10 years ago. Professor Renato De Castro, i-contest pa ba natin yung binabanggit ng kanilang historya na yan at mula doon sa maaring pag-aaral nung kakilala mo, kaibigan mong si Panday? Ka-Orly, dapat tayo ma-alarm. Alright. Kasi tignan natin yung motibo ng mga Chino. Pag gumagawa sila, pag nagiging very creative yung kanilang imagination, tignan natin yung basehan. No? Unang-una kasi, mag-uusap ngayon ang Pilipinas at Japan at i-delimit natin yung ating overlapping continental shelf. Hindi ito exclusive economic zone, yung continental shelf. Napakaliit na portion niya sa bandang Pacific Island. Opo. So naging concern dyan ang China. Bakit nagkakasunduan ng Pilipinas at ang bansang Hapon na talagang kumbaga katunggali niya, no? Lalo na of course yung bansang Hapon. Alright. Talagang rivalry yan, no? Kaya sinabi nila ngayon, amin ang Taiwan, hindi kayo pwede mag-usap. Hindi kayo pwede mag-usap dahil amin ang Taiwan. So maapektuhan yung interest namin dahil sa amin ang Taiwan. Kaya nagpapatrolya na yung ngayon ang Chinese Coast Guard and even yung People's Liberation Army's Navy hanggang doon, hindi lang sa West Philippine Sea, South China Sea, hanggang sa banda na ng Cagayan at Taiwan. Okay. Prof, siguro ilang mga tapos katanong. Tapos ang dyan, Orly, may binabalak kasi ang China by 2027 na sakupin ng Taiwan. Okay, Professor, itutuloy natin yan. Siguro kung hindi man na mamaya ay baka pwedeng sa linggo. Kasi mas marami akong tanong na gustong ibigay po sa inyo. Discuss natin ka, Orly. Dapat malaman ng mga kababayan natin. Okay. Kung natatawa lang tayo, di ba? Pero hindi natin tinitignan yung talagang maitim na motibo ng mga Chino. Thank you, Prof. Sa ulitin po, magandang umaga po muli sa inyo. Salamat po. Sige, salamat ka, Orly. Ang defense analyst natin po malimit tawagan, kaugnay na usapin sa West Philippine Sea, Dr. Renato De Castro, ang inyo pong napakinggan.